Ang chairperson nga po ng Philippine Commission on Women, si Ma'am Ermelita Valde Yavilla. Magandang umaga po, ma'am. Para po sa inyong lahat dyan, DJ Chacha, at wala yata si Mr. Ted Filon, Op. Miss Maricel. Magandang umaga sa inyong lahat at sa lahat ng inyong taga-subaybay sa Luzon, Visayas, Mindanao, kahit saan pa kayo dyan. Magandang umaga. Good morning po. Ma'am, syempre napatawag kami ngayon kasi we want to get your views about po dito sa parang nagiging kagawian itong ilan sa ating mga kandidato na simulan dito sa Pasig, sumunod dun sa Misamis Oriental, na, na mga negative campaigning in a way na parang nade-discriminate yung ilang sector, particularly the women. Your thoughts on this, ma'am? Naalala ko kasi yung si late boxer Ali, Muhammad Ali. Sabi niya, you are what you say, you are what you do. So in times when you are threatened, it is who you are that comes out. Kung ano man yung naririnig natin, yun po ang pagkatao ng mga nagsasabi at nagsasalita ng gano'n. Pero dahil nga po tayo ay humaharap sa taong bayan para humingi ng kanilang tiwala sa paglilingkod na ibabalik natin sa kanila, nararapat lamang po na ang ating bigyan ng tuon ay kung ano ang ating mga plataforma o kaya mga panukala para ang taong bayan natin ay gumanda ang kabuhayan at lalo ng ating mga kababaihan, hindi po ginagamit na katatawanan ang dignidad at pagkatao ng kababaihan. Although, Ginamit natin sila na subject of joke, yun po ay pagkawalang galang sa kanilang karangalan. Yun pong nakita natin sa Pasig, that's against the law. That's against the Safe Spaces Act. Kasi po kung titingnan po natin yung definition ng sexual harassment in public spaces, kung papabayaan niyo po ako, nabasahin ko, ito po sinasabi sa Section 4. Based streets and public spaces sexual harassment means the crimes of gender-based streets and public space sexual harassment are committed through any unwanted and uninvited sexual actions or remarks against any person regardless of the motive for committing such action or remarks. So marami po ang nasaktan doon sa pagbibiro niya ng ganon, yung ating mga single mothers, yung mga matatanda po bang kababaihan. So sana po yung mga kandidato na hindi nakakaunawa kung anong ibig sabihin ng paggalang sa kababaihan o anong ibig sabihin ng karapatan ng kababaihan, mag-aral po kayo mga sir. Pag-aralan po ninyo yan kasi ang lingkod bayan po kailangan nalalaman kung ano yung karapatan ng mga taong pinagsisilbihan nila. At wag po natin kalilimutan, ang kababaihan ay kalahati ng lipunan. So kahit yung mga botante po ninyo, kalahati nila mga kababaihan. so ano po yung tingin ninyo na dapat gawin dito sa mga nag-violate sa nabanggit po ninyo na Safe Space Act? Ano po yung dapat gawin sa kanila? Sa tingin ko po, kasi ayaw ko naman pong maging dahilan ang halalan para magkawatak-watak ang ating lipunan. Kahit po ang approach ng Philippine Commission on Women, may election man o wala, ay hindi po divisive. So, kung meron po silang mga nagawang pagkakamali, ang tingin ko po, humingi po sila ng paumanhin, pero sabayan po nila ng pangako kung ano ang kanilang plataforma na ipapatupad kung sakaling manalo sila. Dahil pag nanalo po sila, susundan po namin sila kung ano ang magagawa nilang kabutihan para sa kanilang mamamayan na kababaihan. Oo. Pero kung pipiliin po ng COMELEC na sila ay i-disqualify o kaya ay sampahan ng demanda, susuporta po kami. Alam po ninyo, ang COMELEC po ay 3 beses po yung nabigyan ng award ng Philippine Commission on Women eh. Kaya mahusay po sila sa gender equality and women's empowerment agenda. Oo. Nagtitiwala kami sa kanila at kung Mm. kung makalampas naman po sila sa COMELEC, meron pa po tayong Commission on Human Rights. Dahil sa Magna Carta of Women po, ang Commission on Human Rights po ang ating
ombuds eh. So, Mm-mm. pwede po din nating itanong sa kanila kung ano ang mga pwedeng gawin sa ganito kung may Oo. mga reklamo po tayong sambayanan. Okay. Ma'am Ermelita, si Chacha po ito. So Medyo. you're in contact now. Actively speaking po kayo dito sa COMELEC, dito sa mga um, tumatakbo po ngayong halalan na nagbibigay ng mga misogynistic na pahayag at jokes. Paano po ba minomonitor yan ng PCW? Ah, meron po akong partner sa COMELEC. In fact, kami po ay may pinaplano noon na programa nga para sa kababayang sa eleksyon. Gusto sana namin na kung sakasakalit maraming manalo na kababayan ay mag-conduct kami ng parang capacity building para matulungan namin sila. Pero alam ko na po kung ano ginagawa nila eh, na nag-iimbestiga na po sila at Oo. pinag-aaralan na po nila kung anong kaso isasampa sa kanila. Oo. Pero yung mga hindi po na-upload online na mga pahayag po from the candidates, paano po yung minomonitor ng inyo pong ahensya? Lalo na yung mga misogynistic jokes and statements. Meron po kaming unit dito sa Commission on Women na isa yan sa mga tinatrabaho nila. So, hindi nga po ninyo itatanong, nakapaglabas lang po kami ng mga statements tungkol dyan. Pero ang approach nga po namin ay hindi confrontational kasi ang hangarin po namin ay yung women's empowerment at gender equality ang makapag-unite. Kasi divisive na po yung gender inequality eh. Hindi na nga po, pinagmumula na nga po ng conflict yung unequal gender relations. So ang aming approach is constructive. Kahit po yung mga nagko-commit ng offenses against women, pinapa-counseling po namin sila kasi sa tingin namin kung ipakulong niyo sila o kasuhan niyo sila, magmulta sila at wala namang corrective action sa kanilang behavior, mauulit po yun at maaari pong iba naman ang kanilang maging biktima. Ma'am, yung sinasabi niyo po na meron kayong specific unit dyan sa PCW handling this kinds of cases, ano, na mga halimbawa, yun nga pong mga ginagawa po na komento nitong mga kumakandidato laban sa mga kababaihan na hindi angkop. Sa ngayon po, sa monitoring ninyo, ilan na po bukod dito sa Taga-Pasig at may isa pang kandidato, provincial candidate, ang namomonitor ninyo? Ang ang amin po ngayon na inaabutan nasa mga 5 pa lang eh. At saka meron pa rin pong isang babae na nagre-react din yung publiko sa kanyang klase ng pangangampanya. So, So meron sa mm. Batangas, Opo, opo. ano, Ito pong 5 na ito, ma'am, aside po dun sa 2 na nailathala na, saan pong mga lugar yung 3 pa? And ano po yung mga statement na ibinigay kung po pwede pong malaman lang namin? um, total nasa media naman po ito ano. Ayoko pong makadagdag sa sama ng loob na inaabot nila dahil masyado na po silang nababash. So Mm. yung isa po ay sa Batangas, yung si Manalo, kalaban po ni Vilma Santos. Tapos yung isa sa Maguindanao, yung isa sa Pasig. Pero yung sa Pasig po parang 2 beses eh. Yung isa yung sinabi niyang magpipresenta siya sa pingan ng mga solo parents. Yung isa naman, pinaakyat pa po sa stage yung kanyang isang secretary na mataba at sinasabing, yan ba ang secretary ng isang manyak? Yung parang gano'n, talagang may body shaming siyang ginawa. Na po matandaan yung iba. Okay po, oo. Pero ma'am, halimbawa yung kandidato, ang ibinebenta niya na feeling natin ay offensive, pero offensive sa sarili niya. Paano natin i-qualify yon? Hindi ko masabi yung pangalan ng kandidato eh. Paano po ang pagkakasabi niya para sa kanya sarili? Yun Pag pong, sinabi ko kasi, yung ang sarap-sarap malalaman na ba? eh. Yun po ba yung masarap na masarap? Yes, yan nga ma'am. Oh. So Yun paano po natin yun. i-qualify yan? Sa tingin ko po, kailangan din niya ng counseling eh. Kasi Mm. nagiging halimbawa po siya ng kung paano mo is-self-damage ang sarili mo bilang babae eh. Dahil kung public figure ka po ay tinitingnan ng mga mamamayan na ikaw ay halimbawa at saka yung pong mga mensahe mo will affect them in a subliminal way.
baka akala nila tama at maganda ang halimbawang ibinibigay. But I think that she had been called out by another Congress person. So, ang nakakatuwa naman po ang ating mga mamamayan, mulat na po ang kanilang pag-iisip. Sila na mismo ang nagpapaalala at nagsasabi sa mga politikong ganito na itigil na ang kanilang ginagawa because some of them, most of them, all of them are self-damaging. Akala ba nila pag kanilang inaglahi ang kababayan, makakakuha sila ng maraming boto? Kaya nandun sa kanilang meeting yung mga tao na yon kasi kamuntik na siyang suportahan pero dahil sa ginawa nila, nawawalan sila ng boto. Oo. So, ma'am, kapag may nagsampa ng kaso against these candidates, susuportahan ninyo, pero on the part of the PCW, wala po kayong ihahain na any complaints against these candidates? Ang problema po namin, ma'am, ay isa lang yung aming abogado at marami kaming ibang kaso Ah. dito. Pero kung meron po mag-aalok sa amin at may malalapitan kaming mga lawyers na susuporta, Mm-mm. ay opo. Pero kami nga po sa gobyerno, we work together eh. At Mm-mm. ang COMELEC po ang nakatakdang unang magsampa ng demanda sa kanila. So kung yan po ay mangyayari, kami po ay lalabas na kasama nila. So, kung eto pong mga natukoy natin na 5 kandidato, pwede silang obligahin ng inyong komisyon na mag-undergo ng gender sensitivity trainings or workshop? Actually po nasa Section 11 yun eh ng Safe Spaces Act eh. Mm-mm. So I will be writing to them, offering our services para hindi na sila magkamali. Diba, all people who commit mistakes, they want to correct themselves unless Mm-mm. na talagang masama ang intention mo. Pero kung nagsisikap kayo na maging supporter din ng gender equality, we will make time for you. For Mm-mm. them, I mean. Mm-mm. So, iimbitahan sila. Opo, kahit po Mm-mm. akong pumunta sa kanila. Pero, ma'am, pahabol meron kasing mga kandidato na naging trending ngayon at nag-viral sa social media, humingi sila ng paumanhin dun sa kanilang ginawa. Kayo po ba na-satisfy dun sa paraan ng paghingi nila ng Hindi paumanhin? po, ma'am. Hindi Mm-mm. po. Hindi po. Kasi kaya lamang po sila humingi ng paumanhin dahil may mga tao po na nagpuna sa kanila. Ang tunay pong paghingi ng paumanhin ay kailangan may restitution. Kailangan mabanggit nila ano ba talaga ang pagkakamali nila. Ano? Mm-mm. Ano ba yung pagkakasala nila at ano ba ang sakit na naidulot nila sa kapwa at ano ang corrective measure? Pwede ba Mm-mm. niya sabihin, hindi ko na gagawin ito ulit? At kung ako ay mai-elect, kahit hindi ako ma-elect, ako ay magiging taga-suporta na ng Women's Empowerment and Gender Equality Program sa aking bayan. Kung may Mm. ganun pong corrective action, mapapatawad po sila ng sambayanan at kami din, mapapatawad namin sila. Pero, Pero kung basta lamang po sila ay humingi ng paumanhin para matigil na yung pambaba sa kanila, ay palagay ko po hindi. Kung meron nga pong hiya ang ilan sa kanila, dapat nga po umatras na sila eh. Pero, ma'am, yung sinasabi mo kanina na iisa lang ang abogado ng komisyon po ninyo, isa lang sa legal department ng komisyon Wala ninyo? po kaming legal department, Wala ma'am. kayong legal Wala department? po. Wala Yung po. pong aming abogado, yung isa po ay para sa program, pero yung isa po, internal po yun eh, para po sa mga administrative yun. So, Ah, talagang isa lang po ang nakatoka para sa mga ganyang klase. opo. Maliit po kami, ma'am. We are only 89. We are handling the half of the population, dealing with all agencies of government. We even have international partners who count on us for our technical support, but we are only 89. Mm, Ma'am, medyo problematic yun kung isa lang mm-mm. yung abogado handling all the cases, no, na isinusumbong po sa inyo. Pagka po ganun, since hindi nyo kaya, kanino pong agency nyo inire-refer yung mga sinusumbong po na mga kaso ng pang-aabuso sa mga kababaihan? We have a network po.
For example, yung violence against women, meron po tayong interagency council na kami po ang secretariat niyan. So, nandyan po yung mga PNP, Department of Health, Department of Justice, Department of Social Welfare and Development. So, depende po sa kung ano yung lumilitaw na problema. Kung kailangan po ng serbisyo, DSWD po. Kung kailangan po ng counseling, sa amin pong mga partner na counseling NGOs. Kung kailangan po naman nila na talagang i-treat na yung ano na as an offense, sa pulis na po yan. Oo, Meron din po. kaya po pala ma'am dito sa particular case na to, sinasabi niyo po kanina kay Maricel na ito kailangan aksyonan talaga ng COMELEC. Sila datang mag-file ng case with the coordination sa inyo. Kumbaga Kasi tutulong po kayo yan po sa ang kanila kung mandate. sakali. Ma'am, yan po kasi ang mandate namin. Oo, We oo. are hands. We are the brains. We are the brain and we Mm-mm. are the mouth of our gender equality movement. So, Mm-mm. taga-kumpas lang po kami, taga-coordinate. Yan po kasi ang mandate namin and we cannot get out of our mandate. Oo, taga-kumpas lamang po kayo. Pero sa dami po ng mga pang-aabuso sa kababaihan sa ngayon, hindi po ba it's about time na talagang magkaroon na ng sariling legal department kung sakali man ng PCW that will handle yung halimbawa, ito po mga kaso na ito, particular case about dun sa mga misogynistic statements na binibigay ng mga kandidato, hindi makapagsampa directly ang PCW dahil isa lang nga po yung abogado nyo dyan at may iba pang mga kaso na inaasikaso. So kailangan COMELEC muna ang umaksyon, wala rin po kayo magagawa kung medyo ganun po. Ganun po ang aming ano kasi Opo, strategy. opo. Kasi no single agency of the government can singularly handle all Oo. the problems of women. Opo. Kaya we were created small. Oo. Ang importante po ay meron tayong clout and the system is working properly Mm-mm. para po na argabyado yung Opo. kababaihan. Chair, with what's happening now, dahil po dito sa padami ng padami nga, na not just this case no on the political candidates, maging yung iba pang issues ng pang-aabuso sa mga kababaihan, do you really think it's high time para bigyan ng budget to na dapat may sariling legal department po kayo dyan to handle these cases, halimbawa? Actually, ma'am, we are already 50 years old. And within that period, konting-konti lang po ang itinaas ng aming budget at saka ng aming organigram, ng aming organizational setup. So one of our priorities at this point is really to strengthen the Commission on Women. So we are asking for more positions. We are asking for elevated rank of our officers. And we are also looking for more technical staff to support us. But we will not let go of our mainstreaming strategy because that is what is mandated under the Magna Carta of Women. Opo. We are meant to be small because our mechanism is the entire government. Pero Chair, if okay lang po malaman, magkano po ang budget nyo for 2025? Teka po, sandali. I think it's 11 million 100. I'm sorry po, hindi ko matandaan pero napakaliit po niya, parang Yes po. mga 110 million. 10 million pesos. Oo. Sa dami po ng ano rin ano ng mga Sweldo lang kailangan yun. yun na nga sa dami ng kailangan gawin ng Oo. ahensyang ito. Yung sinasabi niya kanina, 50 years na yung Philippine Commission on Women pero hindi nadadagdagan yung budget nila sa dami ng mga kaso na dumadagdag Yun na nga. sa mga kababaihan, sa pang-aabuso sa mga kababaihan. Yes po, ma'am. Yeah. Miss Chacha, kasi po meron tayong gender budget, gender and development budget. Sa buong mundo po, tayo lamang ang may dalawang legislated gender and development budget. Yung una po ay yung RA 7192 na kinukuha ang 5 to 30% ng official development assistance para magamit sa mga proyektong pangkababaihan. Yung pangalawa naman po ay galing sa General Appropriations Act ng gobyerno, kung saan minimum po ng 5% pataas ay pwede pong gamitin ng mga local government units, saka ng mga national government agencies, DOCs, state colleges and universities. Magagamit po nila sa mga proyekto para sa mga kababaihan. Pero kami po, hindi namin magagamit yon. Ang aming budget ay para lamang sa coordination. Ayun, oo. Ngayon mas naiintindihan na natin. Kasi nga,
Oh, well, ang Philippine Commission on Women po ang lead agency no for gender equality and women empowerment dito po 'yan sa Pilipinas. Anyway, Cher, meron po ba kayong final words dito po sa mga tumatakbo sa paparating na eleksyon to mind their words of course lalo na po sa ating mga kababaihan? Pinaalalahanan ko po kayo mga kagalang-galang ng mga kandidato. Mag-ingat po kayo ng pagsasalita laban sa kababaihan kasi hindi namin kayo titigilan. Marami po kami, hindi lamang ang Philippine Commission on Women, kundi ang buong gobyerno at ang amin pong mga civil society organizations, pati na ang population natin. Sila po ay mulat na, nauna pa sila sa inyo na matuto ng karapatan ng kababaihan. Kaya kung kayo man po ay gusto magserbisyo sa gobyerno, hindi po kayo pwede magserbisyo nang hindi ninyo pinag-aaralan ng karapatan ng kababaihan. At kung kailangan ninyo ng tulong, nandito po kami. Alam po ninyo kung saan ang aming website, Philippine Commission on Women. Pero tandaan po ninyo, kung maganda ang inyong plataforma sa kababaihan, kung kakampi kayo ng kababaihan, kakampi din po ninyo kaming lahat. Okay, ma'am, pahabol, pagka may reklamo at gusto pong lumapit sa inyo, paano? Sa website po, sa katawagan niyo po ako personal. Bigay ko po ang telephone number ko sa inyo. Gusto niyo ba? I-announce natin, ma'am, hotline na lang ng Philippine Commission on Women. Opo, ang akin pong email ay evvaldeavilla@pcw.gov.ph. evvaldeavilla@pcw.gov.ph. Ako po, sumasagot po ako sa lahat ng sumusulat sa akin. At saka meron po akong Facebook account, Ermelita Valdeavilla. Sulatan po ninyo ako. Dahil kahit po ang mga ibang nangungumbida sa akin, doon lang po sila sumusulat eh. Sa Facebook, pwede silang Ermelita mag-message. Valdeavilla. Okay. Ermelita Valdeavilla Facebook account. Pwede daw mag-message doon kapag may reklamo about Ayan. gender equality. Thank you so much po, Ma'am Ermelita. Kasama niyo po kami sa pagbabantay dito po sa mga pasaway na kandidato. Ako, maraming salamat po sa inyo at nagbabait-baitan lang po ako pero masama po ang loob ko sa kanila. Magandang umaga po. Maraming salamat po sa pagtaguyod sa karapatan po ng mga kababaihan. Yan nga po si Ermelita Valdeavilla, ang chairperson po ng Philippine Commission on Women.